Sabi mo, napaka-bless. Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? Kasi ngayong araw na to, naging kakaiba ka sa mga ordinaryong kabataan sa labas. Yes! Anong oras ngayon? Alas 2. Masarap matulog. Ay, yes! Ay, masarap matulog! Siyempre, kanto talaga. Masarap matulog, pero ikaw, napakaswerte mo, nandito ka. Yes! Kasi nga kakaiba ka, sabi nga ni Upline Ping eh. Okay? Ayan, so great morning sa ating lahat! Great morning! At syempre, pakilala muna, by the way, I'm John Paulo Navarro. Gusto niyo ba malaman yung buhay ko, naging journey ko? Dito kay First Class. Okay lang ba? Yes! Okay, ayan, nandito na. Okay, John Paulo Navarro, 20 years old ngayon. Nagtatabang 20? Hindi, no? Akala ng mga iba ko nakakausap din kapag nagtatalk, 28 daw. Sabi ko, ganun na ba ako katanda? Kumbaga, nag-mature din dito kay First Class. Okay, ayan, ilang taon ba nag-start si John Paulo Navarro? Kung hindi nyo na itatanong, 15 anyos pa lang ako ng First Class. Kaya, itaas mo ang kamay mo, 15 years old ka ngayon. Sino ba yung mga, ayan, Upline Ping, ayan, maganda tayo magtaka. Okay, 15 years old, meron ba? Ayan, parang ano parang duda ako dyan. Okay, I am 15 years old, hindi naging madali. Alam mo anong ginawa ko? Inaral, at hindi lang basta inaral o inalam ko, o si First Class, minaster ko. Tandaan mo kapatid, iba yung ibig sabihin ng alam mo lang sa master mo. Minaster ko yung product, minaster ko yung marketing plan, kaya kung ano yung meron ko ngayon, kung ano yung meron ko ako ngayon, dahil po yun kay First Class. Okay, kaya so grade 9 pa lang po ako, nag-start na ako sa negosyo. Grade 9, kaya kwento ko lang, no? Kaya tawag sa akin sa school, Vita Plus. Kaya kung relate ka sa akin, naranasan ko din yan. Ay, yan naman si Pao. Vita Plus na naman tayo, mamalunggay na naman tayo. Diba? Iwa 1.5 na naman tayo, baliw na si Pao. Alam mo, sa sobrang baliw ko, diba, may mga upuan natin kapag pumapasok tayo, may mga desk, syempre, no? Yung marketing plan ng Vita Plus, sinulat ko doon. Ganun ako kabaliw. Bakit? Nag-workshop ako. Kasi bakit? Kapatid, tandaan mo, dito kay First Vita Plus, milyon ang pwede mong makuha. Hindi lang milyon. Okay? Ayan, so ang malupit dyan, nag-aaral ko sa private school, 3 months doing First Vita Plus, napaaral ko yung sarili ko hanggang natapos ako ng senior high school. Palakpakan mo naman. Bakit? Kasi hindi naman nagagawa ng mga ordinaryong kalapatan sa labas yun. Yung mga 15 anyos, asa pa sa mga magulang. Oo, dati before wala ko sa Vita Class, palamunin din ako. Diba, yung kain, tulog, hingi ng pera, yung alakas ng forma, pero wala namang pera. Diba, kapatid, alam ko lahat tayo mahilig magpuyat. Basta tignan mo lang yung ginagawa. Like for example, nagpupuyat ka lagi, tignan mo kung nagiging productive ka. Yes, ang daming social media ngayon na pwede natin pagpuyatan, like TikTok. Sa kakapanood mo ng TikTok, yung mukha mo tok-tok na. Di ba? Okay, ano ba yung naging achievements ni John Paulo Navarro? Ito lahat. 6 months doing First Vita Class, nakapaglawas ako ng motor. Motor lang, masaya na ako dyan. And ang maganda, fully paid na rin yan. Okay? Ayan, so, nakakapagbigay ng grocery every month. At ang malupit, masasabi ko sa inyo, isa din ako sa mga breadwinner din sa family. Okay? Sa 5 magkakapatid, ako yung bunso. Na talagang masasabi ko na napakalalim din talaga yung dahilan ko kung bakit ako nandito sa harapan niyo. Ang tanong, ikaw ba, tanongin kita, alam mo ba yung dahilan mo kung bakit ka nandito? Yes! Saan ka ba bumabangon, sabi nga? Para ba sa pamilya mo, sa pangarap mo, mas maganda? Both. No? Okay. Ayan, so after 2 years, at the age of 17 years old, nailabas ko yung brand new Toyota Vios. Kapatid, 17 years old ako, car achiever na ng company. At ang malupit, dito hindi company car yan ha, sariling pera na kinita ko dahil po yan kay First Vita Plus. Bakit nagpapakita ng resulta? Kasi ito yung proof na kapag ginawa mo si First Vita Plus, na kapag sineryoso mo, ito yung kapalit. Imagine ilang property, upspend? 5. Ilang taon sa Vita Plus? 10 years.
Grabe, di ba? Yun yung naghihintay na buhay sa atin dito kay First Banda Plus. No? At ang malupit, okay? Ayan, meron na rin insurance. Ang malupit dyan, dalawa yung insurance natin. Di ba? Imagine, sa murang edad, may insurance. Ang tanong, may insurance ba lahat? Di ba? So, invest. Alam mo, anong tip ko sa pera? Kapag kumita ka, ipaikot mo yan. Wag one-time millionaire. Yun yung ginagawa ko. Okay? Saka, tipid-tipid mo na ngayon. Saka na yung mga gastos na yan. O yung mga luho. Di ba? Kapag naman marami kang pera, kahit ano, mabibili mo eh. Kapag mo naman inataw mo si First Banda Plus, lahat ng gusto mo bilhin, iPhone man yan, gadgets man yan, mabibili mo. Kaya, ayun ko lang din, na-experience ko din, sabi ko, magpupuyat din naman ako, magpapakapagod na din naman ako, dun na sa may asenso. Yes! Agree mo ba tayo lahat doon? Yes! Okay. Ayan, kaya nakapag-travels na din. So this year, 4 na travels yung pupuntahan natin. Diba? By May, ayan, i-declare ko na kasi pupunta yan. Nasa Palawan tayo. Okay? So nakaano na yung mga pupuntahan natin. Okay? So yun yung pwedeng ibigay sa atin ni First Banda Plus. At ito pa. Ito yung talagang naging achievements ko sa buhay na talagang hindi ko makakalimutan. Imagine, sa murang edad, papalakpakin ka sa buong Araneta. Bakit? Kasi naging awardee ka ng company. At ang malupit, siguro ako yung pinakabata na naging awardee. Kaya lagi ko yung sinasabi. Ako yung pinakabata, kaya hindi naging dahilan na bata ka eh. Para hindi mo gawin si First Banda Plus. Bata ka na pwede kang umasenso dito kay First Banda Plus. Okay. Dalawang magkasunod po yan. Sponsorship category. Ano ba yung naging technique natin dyan? Bakit nakuha natin yung award na yun? Gusto mo ba malaman? Yes! Yun yung itutulong ko sa'yo. Yes! Gusto mo ba ma-achieve yung 5 digits to 6 digits na sales mo monthly dito kay First Banda Plus? Yes! Kaya tapigay mo yung katabi mo, ready na ako. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Tanongin mo, ready ka na ba? Okay. Focus lang ha. Focus lang, huwag sa speaker. Yoko lang. Okay. Ayan, so dito po. Ito yung dalawang platform or social media na itutulong ko sa inyo. Ano, seryosohin nyo. Bakit? Kasi kapag sineryoso nyo to, talagang 1,100,000 yung makukuha mo na sales. Okay? Ayan, so 2 ways to increase your sales using social media. Alam ko, marami nagtitiktok dyan. Diba? Yung sumasayaw ka, pinapakita, kumikinig ka pa dyan. Diba? Tanong, kumikita ka? Bang, bang. Okay, tanong, kumikita ka sa kaka-tiktok mo? Depende. Siguro kung nilalagay mo yan sa kitaan. Diba? Dalawa, creating Facebook ads. Pangalawa, TikTok promotion. Meron tayong dalawang klase na dito sa social media na pwede kang magbayad para makakuha ng benta. Meron din na hindi mo kailangan magbayad pero meron ka pang sales. Ang tawag doon, organic sales. Yung organic sales, kahit wala kang ini-invite, kahit wala kang binebenta, tuloy-tuloy yung sales. Gusto mo ba malaman? Okay, proceed na tayo. Huwag na natin patagalin pa. Okay, so number 1, syempre, sa pag-create ng Facebook ads, okay, create Facebook ads, dapat, syempre lahat may page. May FB page. Okay? So dapat sa FB page natin, number 1 na kailangan, dapat unique yung pangalan, kakaiba yung pangalan. Kaya once na gumawa ka ng FB page, dapat walang kapares or walang kamukha. Di ba? Dapat kakaiba. Di ba? So pangalawa, post content that interests your customer. Yun yung importante sa social media. Yung kailangan dapat every time na nagpo-post ka ng mga contents, ilagay mo yung sitwasyon mo kung ikaw yung customer. Baka may interest ba ako dito? Like for example, nag-post ka sa FB page mo, nahihirapan ka ba magkaanak? Di ba? Magkaka-interest yung mga tao. Kasi ang daming kababaihan ngayon na may PCOS o may reproductive problem. Ang tanong, nagkaka-interest? Nagkaka-interest.
I-post mo lang yung melon. Ito para to sa mga hindi nabuntis or hindi nabubuntis. Ano lang, interesting? Interesting. Okay? Ayan, so pangatlo, schedule your post. Nakita nyo ba, sino lahat yung naka-like sa FB page ng company? Siguro lahat po. I suggest na i-like nyo po yan. Bakit? Kapag meron ka ng FB page, pwede ka na lang mag-copy-paste eh. Diba? Ginagawa po ba lahat? Sino ba yung mga onliners dito? Taas po ang kamay yung mga onliners para lang natin. Okay. Ayan, i-copy-paste mo lang. Napakadali kasi kung ano yung kailangan natin, pinoprovide ng company. Diba? Quality yung picture, yung content, or yung caption, hindi mo na iisipin pa. Yes. Diba? And dapat, kapag gumawa ka ng FB page ng First Vita Plus, dapat First Vita Plus lang yung pinopost mo. Hindi pwedeng may kasamang ibang products. Or, yung mismong iba kasi yung iba kasi yung business FB page or Facebook page, iba yung personal account mo. Diba? Yes, pwede kang gumawa ng personal account mo or personal page mo, yun yung mga lifestyle mo. Yun kasi yung uso ngayon eh. Diba yung mga, like for example, nag-post ka lang sa Facebook na, ayan for example, pumunta ka ng Tagaytay. O, selfie ka lang dyan, post mo lang. Diba? Nakakuha ka na ng engagement doon. Ay, baka isipin ng mga friends mo, ay si Pao, nandiyan na naman sa lugar na yan. Ano kayong ginagawa ni Pao? Interesting? Yes. Interesting! Agree ba tayo doon? Yes. Lifestyle. Hindi mo na kailangan kasi, ano na kasi sa online ngayon eh. Kumbaga, kapag kasi pinost mo, product agad, hindi lalo na kung sa personal mo, hindi magkaka-interest yan. Sa personal yung pinag-usapan natin. Pero kapag pinopost mo lagi, kung saan ka pumupunta, magkaka-interest yan. O for example, ma'am, ikaw nasa Tagaytay ngayon, and next week nasa Laguna ka, and next week nasa Boracay ka na naman. Magtataka yung mga friends mo. Agree ba tayo doon? Siguro yung iba dito ginagawa yun. Lifestyle kasi yung binibenta natin dito. Lifestyle, tandaan natin, okay? Ayan. So be interesting. Yun nga yung sinasabi ko. Dapat, yun nga, kakaiba. No? Okay, so pangalawang step, ito yung know your target audience. Ito na. Like for example, nakapagpagawa na tayo ng FB page. Okay? Meron na tayong FB page. Paano mag-create ng ads? Okay? Ito yung importante. Know your target audience. Ano ba yung product natin? About sa health. So dapat, yung tatargetan mo lang na audience, yung mga health conscious. Like yung mga may health condition. Nakukuha nyo? Hindi mo pwedeng ito-target mo yung mga mahilig bumili ng mga kasirola. Hindi pwede. Ganun. Okay? Ayan. So ano yung number 1? Target location. Gusto mo ba lumawak yung market mo? Di ba? May mga problema, may mga dealers natin, apply sa lugar ko kasi marami nang nagbabayad na plus eh. Apply kasi marami nang nagbebenta dito eh. Kapatid, ang lawak ng mundo. Yes. Hindi pa lahat alam si First Vita Plus. Yes! Kaya, hindi ako naniniwala, wala na akong prospect eh. Wala na akong mabenta. Hindi ako naniniwala sa ganun. Napakalawak. Imagine ilang dealers pa lang po tayo. Nasa 3.6 million. Tama? Yes. Okay. Ayan, so location, pwede mong i-target location yung buong Pilipinas. Kapag in-ads mo yun, kita lang, yung buong Pilipinas. O kung gusto mong i-ads yung product mo sa ibang bansa, di-target mo USA, lahat ng taga-USA, makikita yung product mo. Yeah. O like for example, sa probinsya nyo, Cebu. Like for example, Cebu or Mindoro, pwede mong i-target yung Mindoro lang, sakop na Mindoro. Okay? Yeah. Ayan. So, pangatlo, audience interest. Ito yung sinasabi ko na dapat alamin mo kung ano yung know your customer. Alamin mo kung ano yung gusto ng client mo. Ito yung sinasabi ko na dapat yung tinatarget mo dito, yung mga mahilig sa herbal, di ba? Yung mahilig sa mga masustansyang pagkain, yung mga taong healthy lifestyle, yung health conscious, yung mga may health condition, yun yung mga target audience natin. Tama? Yes! Okay, naintindihan ba? Yes! Okay, no? So ito, pangatlo, gender. Okay, gaano ba kalawak yung market natin? Di ba yung pwedeng uminom mula from 6 months old na baby hanggang pagtanda? Pero dito sa audience na to, dito sa gender na to, ano lang, yung technique dyan na nagaano ka lang ng 18 to 60. Kasi bakit kung 18 to 80 years old,
Sa tingin mo, may 80 years old ba na nag-Facebook? Siguro meron man, pero hindi na ganun karami. Okay, i-ano mo lang doon, depende sa'yo, 20 to 40, di ba? Ayan, tapos, ayan, yung gender nga. Yung gender, pwedeng babae o lalaki. Like for example, yung i-ads mo, yung i-advertise mo is melon. Siyempre, usually focus tayo dyan sa mga kababayan lang. Yeah. Or pwede din dalawa kasi baka may problema yun si mister. Di ba? Focus ka sa dalawa, babae at lalaki. Dalawa lang naman yung masarihan eh. Biro lang, no? Okay, ayan, so ito, advertise cost. Dito nagkakatalo. Tandaan po natin, di ba nung sumali tayo may First Vita Class, sumugal din tayo. Yes. Lahat ba sumugal? Yes. Sumugal tayo, naglabas tayo ng puhunan. Di ba? So, yun yung isa dapat natin pag-aralin pa na dapat risk taker tayo. Okay? What is 88 kung million naman yung pwedeng kitain mo? Yes. Okay, ano yung advertise cost? Yung minimum advertise cost per day, nasa 60 pesos. Nasa 60 pesos. Napakalit lang ng market doon. The more na malaki, yung ina-ads mo, yung advertise cost mo, mas malawak yung market mo. Okay? Tama po ba? Like for example, 300 per day. Okay, like for example, 1,000 per day. Alam nyo kung di na yung natatanong, sa loob ng isang taon ko, yung nagastos ko sa ads, nasa 350,000. Wow. Pero million naman yung sales mo. Yeah. What is 350,000 kung million naman yung sales mo? Yeah. Sa una, sugal talaga. Sumugal ka nga sa totoong sugal, pero minsan natalo ka pa. Pero dito, susugal ka, pero dapat meron ka nakikita, pagdating ng 3 months, after 4 months, magbo-boom naman yung sales mo. Yeah. Yeah. Diba? Kasi bilang ano po kasi, networker, kailangan din natin mag-innovate. And dapat yung business mo, dapat nasa online and offline. Diba? Dapat yung negosyo mo, 24/7 nakabukas. Yes. Walang negosyo na pang Tuesday lang nakabukas. Meron mo bang ganon? Baka yung iba. Hindi, pero okay. Ayan, language. Ayan, marami naman language. Kung gusto mo yung target mo is mga Amerikano, yung mga taga-US. Siguro target natin mga Filipino lang. Para hindi na tayo mahirapan sa pag-English. Diba napaka-flexible? Papahirapin mo ba yung sarili mo kung meron naman mas madali? Agree ba tayo doon? Okay. Ayan, dito lang talaga nagkakatalo. Dito sa advertise cost. Mas malaki, mas malawak. Okay, like for example, na-set up na natin yan. Ano yung next? O, syempre, like for example, si Upspend. Nag-ads ng 2,000 per day. Maraming pera, maraming followers din. Okay, like for example, ganun, no? Ayan. So, paano yung next? Siyempre, dadagsa yung mga inquiries. Ano yung next step? Paano mo siya sasagutin? Okay. Ayan. Ito yung third step. How to start conversation. Paalala lang po, huwag na huwag kayo po mag-online selling kung hindi kayo knowledgeable sa product natin. Huwag na huwag kayo mag-online kung ikaw mismo hindi mo alam yung malunggay. Diba? Huwag na huwag kang magbebenta sa online kung hindi mo alam yung mga variants natin, yung mga category ng mga variants natin. First, yung gawin mo, aralin mo yung product. Napakasimple lang. Kapag alam mo yung product, pwede ka na makapagbenta. Di ba nga yung mga dealers din natin, kahit walang online, nakakabenta. Bakit? Alam nila or master nila yung product natin. That's it. Napakasimple lang. Masasagot mo yan. Now, like for example, ayan, dito tayo sa needs. May nag-inquire. Nag-run na yung natin, yung ads natin. Ano yung first step na gagawin ko? Ako, experience ko, kapag nung nag-start ako nag-advertise, talagang, di ba, may mag-message sa inyo na how much yan? Di ba? Paano maka-avail? Di ba, yung iba, kapag sinabi nga how much, agad, ako yung ginawa ko, sisendan ko lahat ng price. Pero mali pala yun. Kasi, sa mga customer natin, kailangan malaman muna natin kung ano yung kailangan niya. Maging sa offline. O kapag prospecting mo yung client mo, di ba? Like for example, kasi si ganyan, kamusta yung family mo? Si ganyan, si Mr. may sakit na ganito, high blood, ting! Yung guyabano or dalandan, pwede sa high blood. Di ba? Ganun din dito. Like for example, needs, ano yung needs? Kapag sinabing how much, tanungin mo muna kung ano yung mga health concern. Okay? Kung ano yung mga health concern nila, di ba? Ganun.
And then, doon mo isend. Like for example, si ganyan, may diabetes. Anong i-recommend mo? Isocheck or Guyabano. Diba? No sugar added naman yung product natin kasi stevia. Okay? Ayan, so, pangalawa, the word na makakatulong. Iba yung word na nakakagaling. Wag na po natin sasabihin yung sa client natin, ay, ito kapag dinig ko sa VitaPlus, gagaling ka dito. After 1 month lang, gagaling ka. Nag-claim ka na. Kumbaga, kiniklaim mo na parang ano kasi, di ba, si Vita, di naman po siya gamot? Yes. Di ba? Sabihin mo lang, makakatulong, makakasupport ito sa mga health concern nila. Okay? Ayan, so, pangatlo, ask for a question. Yun nga, lagi kang nagtatanong. Dapat hindi na i-end yung conversation nyo. Okay? Ayan, so pangalawa, promotion. O like for example, yung na-chat mo, user na ng VitaPlus. No, user na ng VitaPlus. Eh ma'am, baka gusto mong mag-dealer na. Bili ka lang ng 10 boxes, meron kang 2 boxes na libre. Diba? Magkaka-interest yun. Napaka-importante pa mo, lalo na yung sa ano natin, lalo na kapag nagpo-promo yung company. Diba? Napakalaking advantage. So pang-lima, follow-up. Dito yung sales. Don't expect na once na may nag-inquire sa'yo, is bibili agad. Nasa follow-up yung sales. Kahit naman sa offline eh. Ilang follow-up para ilang follow-up yung kailangan natin sa offline? 12. Ganun din dito. Ulitin mo lang. Di ba sa offline kapag kinukulit ka, nabubisit na talaga yung customer mo. Dito kahit sobrang kulit mo, okay lang. Okay lang kung ma-block ka eh. Di ba? Tandaan natin, the moment na once na nag-inquire yung client o yung customer, interest na yan sa product natin. Okay? Ayan, kaya hindi rin ako i-share din sa inyo to kasi malawak yung market natin. Okay? Ayan, so follow up, 5 to 12 times. Kung sa pang 12, hindi pa rin bumili, next ka na. Ang dami naman client or customer mag-inquire sa'yo. Diba? Okay, ito yung Facebook ads. Ito yung sinasabi ko sa inyo na magpapaluwal ka ng pera. Parang sugal lang to, pero may balik naman. Bakit? Yung makukuha mo, unlimited prospect eh. Agree ba tayo doon? Okay, so pangalawa. Okay, dito na tayo sa TikTok. Sino may mga TikTokers dyan? Ayan, dami. Okay, ayan, mga TikTok. Baby ka naman. Okay, ayan, ito yung, sa TikTok naman tayo. Ito yung, alam mo ba, yung number 1 na platform ngayon sa social media is TikTok. Diba? Kaya ngayon, diba, dati wala na, si Facebook wala namang Reels. Diba, si YouTube wala naman dating parang smiley na, diba, si TikTok lahat simula. So, gumaya kasi naiiwan. Alam mo, nung na-research ko si TikTok, nung nilaunch si TikTok, siya yung number 1 na maraming, kumbaga, siya yung number 1 ngayon, nung nilaunch siya yung pinaka number 1 na marami nag-download sa buong mundo. Nasa nasa 17 million, isang araw lang yun. Diba? Kaya powerful yung TikTok. Since ano pa yun, no? 2021 pa. Yun na panood kong video, no? Ayan, so paano ba natin mabibuild yung TikTok natin? Siguro, may nanonood sa live ko po dito. Yes. Diba? Ayun, ayan, si Abscarel, no? Okay, number 1, ito lang yung ginawa ko. Sundin nyo lang, baka makatulong, di ba? Kung mali, edi, kung ano yung tama, gayahin natin. Okay? Number 1, start with a hook. Napaka-importante, kahit sa Facebook, kahit sa TikTok, like gumagawa ka ng video content, yung first 3 seconds mo sa video na ginagawa, dapat doon pa lang, nahuhook na. Di ba may mga video na, oops! Huwag ka muna mag-scroll. Di ba? May mga ganun, di ba? So, nag-interest ka dun. First 3 seconds mo, nahook ka na. Hindi pwede yung, gusto mo ba magka-negosyo ngayon? Agad scroll ka. Tama po? Okay, learning po ba? Okay. Ayan, ganun yung hook. Dapat catchy pa. Kumbaga, hook or catchy pa, pares lang naman yun eh. Sa caption mo, dapat una pa lang catchy. Okay. Promo. Buy 10 boxes, get 2 boxes free. Oh, pwede yun. Ayan, so pangalawa, use trending sound sa TikTok.
Use trending sounds. Bakit napaka-importante nito? Kasi malawak yung audience mo. Yes. Diba? Kasi iba. Like for example, yung biblical naman, dami ano nun. Diba trending ngayon yan? Gusto nyo ba na sample? Wag na. Ayan. Iba na yung siya. Okay, so pangatlo, use popular hashtags. Diba yung mga FYP hashtag, no? Yung mga just for you, no? FYP page, FYP viral. No, napakaraming hashtag. O like for example, i-hashtag mo yung health. Hashtag mo yung health condition. Or trying to conceive kung meron man yung pinopost mo. Nagigets niyo po? Ina-hashtag nyo. Once kasi, si client mo, kahit hindi mo pa client, like ang dami kasing taong may sakit. Kahit naman tayo, may mga nararamdaman din sakit din minsan, hindi naman araw-araw, no? Lahat tayo may nakakaramdam ng sakit. Like for example, yung isang client mo na hindi mo naman tinarget, sinerch lang niya, trying to conceive. Trying to conceive yung client. Like for example, ako babae. Sinerch ko sa TikTok, ano ba yung nakakabuntis? Lumabas doon yung hashtag na nilagay mo, yung trying to conceive. Magkaka-interest kung papanoorin yung video mo. Nagigets ko ba? Yeah. Okay. Ayan, so pang-apat, create original content. Napaka-important ito. Alam mo, may TikTok account si company, di ba? Yeah. Minsan screen record ko yun, pero nag-violate. Kaya I suggest, kahit sa dealer, like for example, ako, ni-screen record nyo, pwede kayo ma-violate. Iba na ngayon si TikTok. Okay si TikTok, pero maselan. Yung parang mahigpit. Pero naman, kapag na-build mo yun, talaga naman yung sales, 100% bulusok. Okay? Ayan, create original content, dapat gano'n tayong originality. Okay, ikaw mismo yung gagawa. Ano lang, napakasimple lang. Wala kang idea sa pag-content, manood ka lang sa YouTube. Panoorin mo, o gayahin mo lang yung mga nasa TikTok. Yung biblical man, nagaya mo eh. Sample nga. Ayan, pang-lima, prioritize quality. Napaka-importante yan. Like for example, gumawa ka ng video. Sa tingin mo ba, once na pinost ko tong content na to, maisip ba ng client ko na magkaka-interest siya? I mean na, dapat yung pagpo-post natin or yung ginagamit natin pag-video, quality. Diba? Kaya bumili ako ng iPhone 15 fully paid. Dahil ko yan sa Vita Plus. Kasi gusto natin quality na equipment. Diba? Kasi okay naman yung mga cellphone natin kahit hindi iPhone. Basta, chine-check mo lagi kung quality ba yung video na ginagawa ko. Kung quality ba yung content na ginagawa ko. Yung pag-edit ko, quality ba? Pahook ba dito? Makaka-catchy ba to? Diba? Nagigets niyo po? Yeah. Kaya prioritize quality. No? Ayan, so pang-anim, post multiple videos per day. Siguro yung mga nakaabang sa TikTok account ko, siguro mapapasin nyo, isang araw, 4 na magkakasunod yun. Kasi pinapakilala ko ayun, may tumaas, ayun. Ano ko pala, fans ko pala. Ayan si Sir, no? Ayan, so, 4 na araw, isang araw, 4 na video. Consistent yun. Consistent. Kasi binibuild mo pa naman eh. Yun yung kailangan. Kasi para makakuha tayo ng maraming audience or customer, no? Pang-pito, create a short video. Huwag masyado matagal. Huwag yung 10 minutes, 15 minutes, di ka napapanoorin. Mga ano lang, suggest ko 30 seconds. 1 minute, pwede na yun. Kasi kapag sobrang tagal, mainip yung mga client. Kasi, di ba yung mga customer natin, kahit tayo mismo, di ba, kapag nakita natin yung content na yun na napakatagal, nainip tayo agad-agad. Tama ba? Yes. So, ganun din. Kumbaga, ilagay lang natin yung sitwasyon natin sa mga customer natin. Nakuha po ba? Yes. Okay. So, pang-8, TikTok ads. Facebook ads or TikTok ads, magkapares lang yan. Pero iba lang yung iba lang yung website. Okay, suggest ko lang, wag na kayo magano dito. Kasi mahal yung medyo mahal yung advertise cost niya. Kasi minimum 2,000 per day. Okay, 2,000 per day, no? Ayan. So, pang-9, pwede nyo lang gawin to, pag-aralin nyo, search lang sa YouTube, how to create TikTok ads. Pag-aralin nyo pa. Kasi baka malay nyo, doon kayo bumulusok. Diba? Okay, so pang-9, no? TikTok Live. Yan yung favorite ko. Dito lalo na-build yung TikTok account ko sa Vita.
Imagine ginawa ko, ganito yung kwento. Yung kwento, nagsimula ako July last year. For 2 months, nag-live ako. And may challenge na konti kasi live lang ako ng live, hindi ko inaaral sa TikTok. Kaya na-restrict yung account. So, mga 3 months, nag-stop ako mag-live. Pero alam mo, good news doon, tuloy-tuloy pa rin yung benta. Yes. Kahit na-restrict ako. Pero ako kasi, may times din kasi na, ay kapag na-restrict, parang hindi pa nata sa akin to. Pero nung inaral ko, yun pala yung importante sa isang bagay. Kung meron kang gusto malaman, aralin mo. Yes. Ako kasi minsan naiinit din ako. Huwag niyong gayahin yun Kasi normal lang din naman yun sa atin na medyo minsan naiinip tayo. Pero I suggest, kapag nararamdaman mo naiinip ka, ituloy mo, labanin mo. Kasi minsan, kapag nag-tweet ka ngayon, like for example, nag-tweet ka sa pag-TikTok, meron lang mga content challenges. Eh dun sa pagbulusok mo or sa pag-step mo ulit, doon na pala lalaki yung sales mo. Yes! Nagigets po? Okay, TikTok live, suggest everyday. Wala yung yung malakas mag-TikTok. Talagang everyday nag-live yung First Bite of Class International. Napakalimit sis. Tignan nyo. No? Ako kasi, hindi na masyadong nag-live doon, busy sa hataw talaga. Pero tuloy-tuloy pa din yung benta. May mo order pa din. Eh, imagine mo sa isang araw maka-isang bag ka lang. Diba? Malaking tulong yun. Hindi ka naman nag-live Kasi uulit talaga yung mga customer mo, lalo na kapag tinatikman yung dalandan at guyabano gold, yung melon, uulit yan kasi napakasarap ng product natin. Yes! Diba? Kaya lang, number 10, be consistent. Hindi yung ngayon, after nito, magti-TikTok na kayo lahat. Tapos next week, wala naman. Minsan ganyan tayo. Ako, inaimin ko, ganun din ako. Ganun talaga. Consistency is the key. Lahat naman wala naman naging successful na bukas, ginawa yung TikTok, bukas makalawa, mayaman na. Wala pong ganun. Lahat na nakikita nyo na CEO sa TikTok, mga beauty products, no? Nagsimula din niya from the scratch. So, ganun din tayo. Gawin natin si Vita Plus sa TikTok from the scratch talaga. Kasi bakit? Deserve mo yung maraming sales kapag nag-start ka sa simula. Nagigets ba? Deserve mo yan. Masasabi mo sa sarili mo, ay, pinagpagulan ko to Yes. Tinatrabaho ko to Yes. So, ito yung kapalit. 6 digits yung sales. Okay. Learning po ba? Yes! Okay, so ito, next. Ito lang yung gawin natin. Pwede nyo pong picture Baka kasi may makalimutan. Yun lang pag-post ng content, napaka-important yun, no? Ayan. So, importance of online marketing. Ito nga. Number 1, gaano ba ka-importante na mag-online selling ka din or mag-build ka ng network through online? Diba? Gaano ba ka-importante? To get unlimited prospect and dealers. Siyempre, sa simula, yung mag-inquire sa'yo, hindi naman agad-agad mag-dealer yan. Try mo na yung product. Alam niyo, ang daming bagong customer. Kaya hindi tayo mawawalan. Okay? Ang daming bagong customer. Na itatry mo na yung product, and then once na yung product, saka mag-dealer. Okay? Kaya na-achieve ko kung ano yung award ko ngayon. Yes. Sa ganung paraan. Yes. Okay? Kaya masusolusyonan na Yung mga dealers natin na sinasabi nila, ay, offline, wala na akong may patok sa'yo. Ay, offline, wala na akong ma-invite. Pwede ka naman mag-invite sa online, mag-set ka lang ng webinar. Ganun lang. Every week, webinar, lahat ng naging par sa'yo. I-talk mo lahat. I-invite mo lahat. Ang tanong, unlimited prospect? Yes. Unlimited prospect. O ngayon, tanongin mo sa akin, maubusan ka pa kaya? Hindi. No? Ayan, to get unlimited prospect and dealers kapag nag-online ka. At, syempre, dun mo lalo mabibuild yung network mo. No, marami din kami na dealer ngayon na humataw din sa offline na nakilala lang din namin sa online. No? Ayan, so pangalawa, eto, prioritize your clients. Kung kanina, prioritize quality. Ito naman, prioritize your clients. Bakit? Bakit ko sinabi ito? Napaka-importante nito. Sabi ko nga kanina, the moment na nag-inquire sa'yo yung
clients or customer, ibig sabihin, interesado na sa product natin or sa business natin. Yes. Okay, so dapat reply mo agad. May tendency kasi, marami nag-a-ads, lumipat yan sa ibang page. Tapos, i-chat mo after 1 hour. Sasabihin sa'yo, sinabi mo muna, ano po yung variant na gusto nila. Sinabi sa'yo na, ay, naka-order na ako ng 1 power pack sa iba. Diba? Sakit. Sakit po nun, no? Yes. Imagine mo, sa 1 hour lang na hindi ka nakapag-reply. Diba? Tumingin na sa iba. Okay, kaya prioritize your quality. Your clients. No, so kailangan talagang tutok na tutok ka. Focus lang. Kasi may sales naman talaga eh. Di ba, may benta naman talaga kapag nag-focus ka. Sabayin mo offline o online. Tutok ka. Huwag ka lang mag-focus sa online at huwag ka lang mag-focus sa offline. Dapat sabay, sabi nga ni Ma'am Joy. Online, offline, makakaw, sabog. Okay. Ayan. Ako nangyari na sa akin to, kwento ko lang. Siyempre, nagtotalk, ganyan, no? Naka-ads ako. Siyempre, minsan ako nag-chat. And then, may nangyari na, kwento ko lang, mabilisan to. Ay, may nangyari na, after 2 hours, dun ko palang na-replyan. Alam mo, yung nakakalungkot, nakapag-order sa iba ng 17 boxes. Wow. Oo. Diba? Kaya talagang, kumbaga, yung client natin, pahalagahan natin. O yung mga nag-i-inquire sa atin, pahalagahan natin. Yes. Hindi man ngayong araw bumili, baka susunod na araw, bibili yan. Kasi, nagbigay ka ng communication or connection sa kanya para yung client na to, sa'yo na lang bibili. Kahit wala pang pera. Yes. Naligas mo ba? Okay. And then, be professional. No? Ayan, sa pagsagot ng mga client, pagsagot ng mga inquiries, dapat medyo, mas maganda siguro Taglish. No, yung Taglish, ganyan, ano po yung health concern nila? Concern, what variant? Eh, mas maganda siguro parang anong ganon, no? And then, siguro may i-add ko rin dito, sa profile natin sa Facebook, di ba nag-Vita Plus po tayo lahat? Yes. And dapat, kasi tabi po, no? Tigilin muna natin yung mga drama. Yun. No? Why? Kasi yung mga pinoprospect natin, baka isipin nila. Like for example, in-invite ko si Upspec. Tapos nagpo-post ako ng mga drama. Wala nang gana eh. Lagi naman drama to. Paano ako nagbi-business ako? Lagi may kaaway. Lagi may kaaway? Lagi may kamarites? Laging updated sa mga naghiwalay? Di ba? Laging updated sa mga ano pa? Di ba? Minsan, yun yung inuuna natin. So, kailangan yung profile mo sa Facebook, ayusin mo muna. Yes. Para mapansin nila na talagang professional ka, na alam na nila na negosyante ka. Para pagdating ng panahon, yun nga, yung importante yung lifestyle. Yung importante yung lifestyle, para pagdating ng panahon, magka-interest naman sila sa ginagawa mo. Kaya yun yung importante na be professional. Kahit hindi sa online, dapat sa offline din. Hindi naman pwede magtatok tayo sa client ng offline na yung posture natin, yung mga ganon, or yung suot natin, hindi tayo comfortable. Diba? So, be professional. Kahit hindi tayo natapos, wala tayong degree, diba? Kaya naman natin pag-aralin. Agree po ba tayo doon? Yes! Diba? Ayan, kaya minsan kapag nagtotalk ako, akala nila 20 years old ako. Kasi nasanay na nabibuild kasi yun eh. Yung image ba? Ayun, image. Importante yung image. Image sa online, image sa offline. Hindi pwede yung like for example, nasa offline tayo, no? Ayan, lagi naman sinasabi to eh. Inalok mo to ng 300,000. Eh yung sarili mo, hindi mo nga maayos-ayos. Sorry po kasi kailangan din natin. Kumbaga, kailangan din natin ng konting pressure. Kasi kapag nape-pressure tayo, dun lalo lumalabas yung galing natin. Yes! Kaya alam ko din na magagawa mo din to. Kung nagawa namin, marami, hindi lang ako yung nag-online. Marami din. Diba? Hindi tayo maubusan. Okay? Ayan. So, pang-apat, pay it forward. Kung yung clients mo, may pinakita sa'yo na maganda, tumbasin mo ng sobrang ganda. Yes. Kasi yung service kasi yung
Kumbaga, yung service kasi yung sinesell mo dyan eh. The way kung paano ka makipag-communication sa client mo, the way kung paano mo siya kausapin. Di ba? Service. Dapat, kung alam mo naman na maganda yung service mo, talagang lalapit sa mga clients kahit hindi pa bumili ngayon, talagang alam na, ay, ito kasi yung isang naka-chat ko, medyo parang ang dry. Ito talagang detalyado. Di ba? So, kumbaga, yun kasi yung pinakita mo na service sa kanya. Nagigets ba? Yes! Kumbaga, maaalala ka pa rin ng client mo. Okay? Yes. Ayan. So, panglima, be active and consistent. O, ito na naman yung consistent. Mr. Consistent. Ayan, be active and consistent. Hindi pwede nag-online selling ka tapos wala kang data. Hindi pwede nag-online selling ka tapos wala kang wifi. Hindi mo pwedeng ma-build yung online network mo kung wala kang wifi or data. Kaya nga nag-online kasi nga kailangan yung number 1, internet or data. Kasi may tendency, mga ibang dealers namin, tinutukan namin mag-online, tapos kapag umaalis, wala silang data. Tapos kaya pag uwi, tambak yung mga inquiries. Eh yung iba doon, sabihin mo ng 10 yung nag-inquire. Yung iba doon, baka 2, lumipat na yung benta. Ganun kayo importante yung may data tayo or active tayo sa social media. And dapat tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang. Eh imagine, like for example, yung iba kasi, experience din namin sa mga dealer din namin, no? Nag-ads. Walang bumili. Pero marami nag-inquire. Nagastos daw. Ay, apply na 2,000 kasi ako eh. Eh ako nga, 100,000 yung ginastos ko eh. Diba? Siyempre, kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwede yung nag-ads ka ngayong week, next week hindi na naman, hindi talaga mabibuild yan. Nakuha? Kaya active and consistency. Tuloy-tuloy yung ads. Kasi ano eh, sa online marketing and offline marketing, numbers game. Yung marketing mo is, strategy mo yung FB ads. The more na malaki yung ads mo, maraming clients. Doon nag-convert yung sales. Oh, like for example, sa 20 nag-inquire sa'yo, meron bumili na dalawang tao. Kasi ano dito, numbers game talaga eh. Sabi ko nga kanina, don't expect kapag nag-inquire sa'yo, bibili agad yan. Baka malay mo, next week o ibang araw, bibili yan. Tama? Yeah. Kaya dito, ayan, don't invite people just to earn. Serve your higher purpose. Be a blessing to others. Yes! Diyan lang. No? Para magtuloy-tuloy tayo sa ginagawa natin, dapat huwag mo lang isipin yung kita. Yes, lahat naman tayo, kaya nga tayo nasa Vita Plus, huwag na tayo magpang dito. Yes, gusto natin kumita. Pero dapat naka-neutral lang. Huwag lang yung puro kita. Aralin mo din kung paano ka mag-serbisyo sa magiging dealer mo sa online. Yes. And serbisyo sa mga magiging leaders mo. Yes. Okay? Ayan, serve your higher purpose. Diba? Goal naman natin is makapagpabago ng buhay ng ibang tao. Yun yung goal natin. Kaya I suggest, baguhin muna natin yung sarili natin. Kasi kung ano pa rin yung ginagawa natin last year, tapos ganun pa din ngayon, hindi magbabago yan. So, continuous, tuloy-tuloy lang yung pag-innovate. The way kahit sa offline, sa online, tuloy-tuloy lang innovation. Importante sa negosyo kasi nag-innovate ka. Umiisip ka ng mga, umiisip ka ng mga activities para sa mga dealers mo online and offline. Diba? Kasi kapag walang activities, wala talaga mauubusan. Okay? Yes, normal yung malagasan. No? Pero dapat ikaw mismo, nandun ka pa din. Kasi kapag meron kang knowledge and skills, magagawa mo pa din. Diba? Okay, power daw. Kaya naman, ako, hybrid kong ginagawa si Vita Plus. Offline and online. Kaya sabi ko nga kanina, huwag ka lang mag-focus sa online. At huwag ka lang mag-focus din sa offline. Sabi ko, kung pagsabayin nga, kung nasa bahay lang ako pero may kita pa din, okay. Ngayon, araw, may online, bukas, offline. Kasi structure ko, online to, offline to.
Yung mga offline ko, mga magulang ko, mga thunders. Yan yung mga dealers. Relate ba? May mga thunders. May mga thunders ba na dealers dito? Imagine na 20 years old, yung binibuild mga 40s, 50s. Oh, 60, meron pa nga 60. Bakit? Kasi, ano din kasi yun eh. Right objects or right customer, right clients. Kasi bakit? May pera yun eh. Di ba may pera? Tapos yung gagawin mo, yung mga anak nila yung prosthetic. Kaya tendency yung ginagawa namin, yung mga anak yun nag-online. Okay? Ayan, so ito offline and online. Di ba? O paano kung may order ka sa online, meron ka pang activity sa offline. Isang buka. Di ba? Kaya ngayon, ako po nag-average income ng 80 to 100,000 monthly. Okay? Ayan. Last, vision. Ano man yung ginagawa mo ngayon, dapat na may nabivision ka na mangyayari sa ito. Paano? Dapat nabivision mo sa ginagawa mo na magkakakotse ka dito. Dapat nabivision mo sa ginagawa mo na magkakabahay ka dito. Dapat nabivision mo kay First by the Plus na ikaw na ang susunod na magiging millionaire dito. Kaya kayo muna lahat, sabihin natin, ako na yung next na magkakabahay. Ako na yung next na magdadrive ng sarili kong kotse. Ako na yung next na magkakaroon ng maraming properties katulad ni Aspen. Ako na yung magkakaroon ng maraming properties. Yes. Kaya lahat ng giniklaim natin ngayon, samahan natin na matinding hataw at action. Maraming salamat. By the way,